Uy pare, ang sarap nito oh. Matindi yun ah. Ito yung nag-trending sa TikTok ko, 5.2 million views. O kung gusto niyo matuto kung paano lutuin to, manood na kayo. Po! Guys, these are the only ingredients that you need. This is very easy, I promise you that, guys. Parang di bagay pag English, no? Ito lang yung mga ingredients na kailangan nyo. Beef shank, garlic, and spring onion. You can use any type of beef. Di talaga, pwede kayong gumamit ng kahit anong part ng beef, pero yung sa akin kasi, beef shank yung pinaka gusto ko. Mas malasa kasi para sa akin yung beef shank. Oh, before I forget. Bago ko makalimutan, magdadagdag pala ako dito ng soy sauce and red chili flakes at brown sugar. Yung exact measurements, tingnan nyo na lang guys ha. O ano pa gagawin? Tirahin na to. Ang una natin gagawin guys, isi-sear lang natin yung beef shank para mas maging malasa yung ating beef shank. I-sear nyo lang ng mga 1 minute each side. Or hanggang sa maging ganyan na yung kulay niya. After nyan guys, ilalagay ko na yung garlic. I only cut the garlic in half. Skin on. I'm just gonna put it in. And then, the onion leeks. Baka nagtatanong kayo, bakit ko sinama yung balat ng garlic? For extra flavor. Alam nyo na, mas marumi, mas masarap. Okay, so after sauteing for 2 minutes, balik nyo na yung beef shank. Then, put some pepper. Ground black pepper. At ilagay nyo na yung tubig. After nun, add the soy sauce. Yung tubig, basta lang lumubog siya. Tingnan yung ganyan, no? Ganyan karami. Huwag nyo na sukatin. Tinansya ko na lang, okay? Sinambahan ko na lang. Basta lumubog lang yung karne nyo. Then, wait for it to boil. Then, once it's boiling, we're gonna close it. Parang pangit ng English rin. Hintayin yung kumulo. Kapag kumukulo na, takpan nyo. Okay? Lagay natin sa medium heat. Tapos, kapag kumukulo na, low heat. At pakuluan nyo ng mga 1 hour to 2 hours or hanggang sa lumambot na yung karne. Okay guys, kapag nakita nyo na yung nausok na yan, ayan no, may bumubula-bula na ron, pwede nyo nang isara. Takpan nyo na, tapos ilagay nyo sa low heat. And then, 1 hour to 2 hours or hanggang sa lumambot yung karne. So after 1 hour and 30 minutes, napakabango. Pwede na to guys. Kunin natin. Ngayon, ang gagawin ko rito guys, tatadtarin ko lang to ng maliliit. Let's go! So, hihiwain ko lang to sa maliliit. Ayan. Napakadali lang. Ganyan-ganyan lang, oh. Okay. Yung pinakamaliit na kaya nyong hiwain. Hiwain nyo. Ito, oh. Yung marrow, yung bone marrow, yan. Sama nyo yan. Huwag nyo na isama yung buto. Okay? Kung meron nga pala kayong pressure cooker, mag-pressure cooker na kayo. Mga 20 to 30, sabi ko 20 eh. Mga 20 to 30 minutes. Kasi ako, yung asawa ko, napakakuripot. Ayaw ako bilan ng pressure cooker. Kaya nagtsatsaga ako sa 1 oras, 2 oras na pakuluan. Okay guys, nakita nyo naman kung paano ko hiniwa, oh. Maliliit lang talaga, oh. Ngayon, ang gagawin natin dito, ibabalik natin sa kawali, tapos ika-caramelize natin.
hanggang sa maprito na siya. Tara, let's go! Tara na, let's go. Ngayon, ang gagawin ko lang dito, babawasan ko lang to sa kalahati. I-reduce ko lang, yan. Tapos aalisin ko lang tong mga laman. Tapos ilagay nyo sa medium heat. Ngayon, titikman nyo muna to guys ha, konti. Yan. Tikman nyo konti. Kulang pa sa alat, so magdadagdag pa ako ng soy sauce. Tapos brown sugar. Haluin nyo lang guys. Okay, kapag kumukulo na, ibalik nyo na tong karne. Tapos guys, ilagay nyo sa high heat. Huwag nyong tatakpan para mawala yung sabaw at mag-caramelize yung karne. Guys, kung nakikita nyo ganyan, baka iniisip nyo, matuyo kaya yung sabaw, mawala kaya yung sabaw. Huwag kayong mag-alala guys. Magtiwala lang kayo. Basta nasa high heat tapos walang takip, mawawala yan guys. Magkakaramelize yung karne yan. Ayan guys, kapag ganyan na yung itsura, malapit na yan. Alagaan nyo na sa halo. Always mix so it don't get burned. Burned ba? Burned. If the water is gone, we're going to put butter. This is optional guys ha. This is unsalted butter. Marami na kasi ako nilagay na soy sauce, kaya unsalted butter yung nilagay ko. Ganyan karami. Haluin nyo. The butter will make the beef more flavorful and it will not look dry. And then, I'm gonna add chili flakes para merong tamis at anghang ng konti. There we go. High heat. Nasa high heat pa rin tayo guys ha. Haluin nyo lang ng haluin. Okay, tapos ilalagay ko na siya sa medium heat. Dahil malapit na siyang maluto. Lower it down to medium heat because it's almost cooked. It's almost finished. And then that's it, guys. Ganun lang kadali, di ba? Magluto naman tayo ng fried rice. Mantika. Tapos, dapat guys, pag nagluluto kayo ng fried rice, yung mantika hindi pa mainit. Para hindi masunog yung garlic. Okay, just make sure before you put the garlic, the oil is not that hot, okay? And then, we're gonna add the rice. Kanin lamig, guys. Cold rice. Nasunog din yung bawang. Okay lang yan. Tapos haluin nyo lang. And I'm gonna add soy sauce. 3 tablespoons of soy sauce. Guys, this is the most important part when cooking fried rice, okay? Make sure you break down the rice. You see this? Break it down. And then I'm gonna add a little bit more of soy sauce. And then that's it, guys. Turn it off. Then I'm gonna add fried garlic. And some spring onion. That's it. Guys, bago nyo ilagay yung mantika, lalo't magluluto kayo ng itlog, magpiprito kayo sa stainless, dapat siguraduhin nyo, ang itinyan nyo, yung tubig, dapat namumuo na siya para hindi dumikit yung itlog.
O, di ba, budang dali lang? Simpleng-simple lang luto ito, guys. At ang maganda pa rito, napaka-konti lang ng ingredients na kailangan nyo. Basic na basic lang. Ano pa gagawin? Tirahin na to. Ito ang perfect bite. Yan. The perfect bite. Yung itlog. Sama mo. Ito. Po! What? Ah! Po, dantin din ito. Itlog daw, sama ko. What? Pati itlog eh. Pinurito lang eh. Ang tindi, guys. Alam nyo yung litid ng baka, pasok na pasok yung lasa eh. Ang tindi. Po. Okay. Alam nyo, napakatindi talaga nito. Pwedeng-pwede to almusal, tanghalian, hapunan. Ang tindi. Gusto po. Napakasarap. Guys, subukan nyo na din to. Napakatindi talaga. Tulad nitong isang subscriber natin, si Dale. Shoutout sa'yo, Dale, at saka kay Earl. Sinubukan nila yung spaghetti at Jolly Hotdog. Sila ang nagsabi sa akin na mas masarap pa daw sa Jollibee. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tirahin nyo na din to. Siguraduhin nyo lang, guys, kung ipopost nyo yung picture, itag nyo ako, okay? Kasi mamimili ako ng 10 na mananalo ng 1,000 pesos. Yung asawa ko. Para wala na sa budget. Nagutom na. Okay, gutom na raw tropa. Okay guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, subscribe, and mag-comment ulit kayo kung ano yung mga pagkain na gusto nyong tsambahan natin. Kaya tandaan nyo ha, na ang luto mas masarap yan kapag pachamba-chamba lang. No, di ba ba na ano? Paano? Next week ulit.